Hi mga idol! Bago tayo magsimula, isang paalala muna. Ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Breaker Dreamer at wala ito sa tunay na kwento ng slamdunk o anime. Tayo na, simulan na natin. Samantalang, naiiling na muling ipinagpatuloy ni Sakuragi ang paglalakad palabas ng campus. Wala na siyang lakas para makipagtalo pang muli sa mga estudyante. Pupuntahan niya na lamang ang kanyang girlfriend na nasa hospital at babantayan. Nang makarating sa parking, nagulat si Butler Lee dahil napaaga ang dating nito. May lalakarin pa sana si Butler Lee, utos na rin ng lolo ni Sakuragi. "Sir, ba't ang aga niyo naman pong umuwi? Wala na po ba kayong klase?" Tanong ni Lee. Tumango na lang si Sakuragi nang hindi nagsasalita. "Dumiretso na ho tayo sa flower shop na nandito," saad ni Sakuragi kay Butler Lee. "Para saan ho?" takang tanong ni Lee kay Sakuragi. "Para kay Aki. Dumaan na rin tayo malapit sa bilihan ng mga prutas." Dagdag pa na saad nito, alanganin namang tumango si Lee bago pinasibat ang sasakyan. Samantalang, ilang minuto, nabili na ni Lee ang pinabili ni Sakuragi sa kanya na flowers at prutas. Bigla kasing sumama ang pakiramdam ni Sakuragi, kaya inutusan niya na lamang si Lee ang bumili. Nang makarating sa ospital, agad na dumiretso si Sakuragi patungo sa room ni Aki. Nakita ni Sakuragi na nasa labas si Rukawa at ang nanay nito na nagwigwintuhan. Hanggang sa makita siya ni Rukawa. "Oh, bakit ang aga mo naman yata? Akala ko ba hapon ka pupunta?" Tanong ni Rukawa. Nakipag first bump si Sakuragi kay Rukawa na kinagulat ng huli. "Ang dami kasing chismosa sa school. Nalaman nilang may anak na ako at nobya. Kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi tungkol sa akin at kay Aki." Napakunot ang noo ni Rukawa, Akira at Butterly sa sinabi ni Sakuragi. "Hindi mo dinidinay na may anak kayo?" tanong ni Rukawa. Kumunot ang noo ni Sakuragi sa asta ng tono ni Rukawa. "At bakit mo naman naisip na idinidinay ko ang pagbubuntis ng kapatid mo?" tanong pabalik ni Sakuragi kay Rukawa. "Dahil sa reputasyon ng lolo mo. Dahil sa oras na malaman ng ibang ka-business partner ng lolo mo na may anak ang apo niya sa murang edad, malaking kaso iyon para sa lolo mo." Napaisip naman si Sakuragi sa sinabi ni Rukawa at naisip ang lolo niya. Mukhang stress na ito nang makita niya kagabi. "Pero ayaw ko namang itanggi ang anak ko at ang nobya ko. Maintindihan naman yata iyon ni lolo," ani ni Sakuragi kay Rukawa. "Ewan ko lang ha. Natutuwa ako na pinapanindigan mo ang pagiging mabuting ama at nobya sa kapatid ko, Sakuragi. Kaya kung sakaling magka-issue man at malaman ng ilang reporters na nandito ang kapatid ko, wala akong pagpipilian kundi ang iuwi si Aki sa Kanagawa kasama si Mami." Nanlaki ang mata ni Sakuragi sa sinabi ni Rukawa. "What the? Bakit naman kailangang umabot sa ganun? Ako na ang bahala kay Aki. Doon na lang siya tumira sa bahay." Giit ni Sakuragi na ikinailing naman ni Rukawa. "Wala kaming kasiguraduhan kung magiging okay ba si Aki sa inyo. Alam mong masilan ang pagbubuntis niya, di ba? Huwag mong hayaan na mapahamak ang mag-ina mo dahil lang sa pagiging makasarili, Sakuragi. Ako na ang bahala. Basta do your part para di na umabot sa iniisip ko ang pwedeng mangyari." Seryosong saad ni Rukawa kay Sakuragi. Malalim naman na napabuntong hininga si Sakuragi bago tumango. "Sige, ako na ang bahala sa bagay na iyan. Hindi ko rin naman hahayaan na mapahamak si Aki at ang bibi. Mas lalo na si lolo nang dahil lang sa makitid ang utak ng ibang tao. Poprotektahan ko sila sa abot na makakaya ko." Punong-puno ng determinasyon na saad ni Sakuragi kay Rukawa. Lihim namang napangiti si Butterly at Akira sa sinabi ni Sakuragi.
Samantalang, pagkatapos na 2 linggo, natapos na rin ang isyu kay Sakuragi sa tulong na rin ng lolo nito. Wala na rin masyadong nag-uusap-usap tungkol sa insidenteng iyon. Sa 2 linggong nagdaan na ay paliwanag naman ni Sakuragi kay Aki ang dahilan kung bakit hindi siya nakakadalaw sa bahay nila ng kanyang ina. Bumalik na rin si Rukawa sa Kanagawa upang mag-aral. Naging maayos naman ang 2 linggong iyon kahit na maraming gustong paalisin si Sakuragi sa school dahil sa issue na to. Sir, nakahanda na ang breakfast nyo. Saad ni Butler Lee kay Sakuragi nang kabababa pa lang nito sa hagdanan. Tumango si Sakuragi bago hinahanap ang lolo niya. Ngunit hindi niya ito nakita sa sala kaya hinarap niya si Butler Lee na mukhang naiintindihan naman agad nito ang kanyang gustong itanong. Maaga hong umalis si Don Fermin patungong kumpanya dahil marami itong aayusin at kakausapin ang ilang board member regardless in the current situation of the company. Saad ni Butler Lee kay Sakuragi. Bakit? May problema ba sa kumpanya ni Lolo? Takang tanong ni Sakuragi habang patungo ng dining area. Tumikim si Lee nang tanungin niyo ni Sakuragi. Hindi naman po sa ganong kalaki iyong problema. Magalang na sagot nito kay Sakuragi. So, may problema nga. Ano naman iyon? Tanong muli ni Sakuragi sa seryosong boses. Sir, malalagot ako sa lulo nyo sa oras na malaman niyang alam nyo ang nangyayari sa kanya ngayon. Ayaw niya kayong mag-alala pa. Tumaas ang kanang kilay ni Sakuragi at pagkuway kumunot ang noo. Sa mga sinasabi mo pala ngayon, mukhang malaki ang pinoproblema ng lolo ko ngayon. Sabihin mo na, hanggat kaya ko pang magtimpi. Gigil na saad ni Sakuragi bago tinigil ang pagkuha ng pagkain. Okay sir, ang sabi ho kasi ng sekretary ni Don Fermin kahapon, mayroon daw pumupuslit ng malaking pera mula sa kumpanya at mahigit 100 million din ho ang nakuha. Nakausap na rin ng CFO ang sabi, wala naman raw siyang kinalaman doon. Paglalahad ni Butler Lee ng detalye. CFO? Kunot noong tanong ni Sakuragi. Tumango si Lee sa kanya. Yes sir, Chief Financial Officer o Treasurer ng kumpanya. Sagot naman ni Lee kay Sakuragi. Matagal na bang problema ito ni Lolo? Kailan pa ba nagsimula ang pamumuslit ng pera sa kumpanya? Tanong ni Sakuragi kay Lee. Nitong nakaraang linggo lang din sir. Kaya madalas wala dito sa bahay si Don Fermin dahil iyon ang inaasikaso niya. Tumango si Sakuragi at ilang saglit na natahimik hanggang sa... Kung ang CFO ang humahawak ng lahat ng financial sa kumpanya, dapat may mga receipt di ba? Lahat dumadaan sa kanya para malaman kung may problema ang kumpanya. Pero kung wala siyang alam sa nawawalang pera at kahapon yun lang nalaman na nawalan kayo, nakakapaghinala di ba? Tila napaisip si Butler Lee sa sinabi ni Sakuragi. Oo nga no sir, imposibleng wala siyang alam sa lahat ng nangyayari sa kumpanya. Dahil sa kanya naman idinidiretso ang profits bago mapirmahan ng lulo nyo bilang CEO o Chief Executive Officer ng kumpanya. Paglalahad ni Lee kay Sakuragi. Sabihin mo kay Lolo na paimbestigahan niya ang CFO nila, maging iyong bank account nito, alamin kung may pumapasok ba na pera this past few weeks. Imposible rin na hindi alam ni Lolo na wala ito kinalaman sa pirang nawawala. Kilala ko si Lolo. Nagsisimula pa lang gumawa ng plano ang kalaban. Mayroon na agad siyang solusyon. Punong-puno ng paghangang saad ni Sakuragi sa kanyang lolo Fermin. Nakasalukuyang nakikinig na pala mula sa bukana ng dining area. Umuwi din ito dahil natapos niya ng mas maaga ang problema dahil nahuli na kung sino ang gumawa sa pagnanakaw sa kumpanya. I'm so proud of you, Apo. Hindi ko akalain na interesado ka pala sa pamamalakad ng kumpanya natin. Napabilib mo ako dahil inilahad lamang ni Lee ang ilang detalye na problema ng kumpanya.
pero nalaman mo na agad ang butas sa lahat na nangyari. Napatingin si Sakuragi sa lolo niya nang hindi nagulat. Lo, wala akong balak mag-take over ng kumpanya. Gusto kong gumawa ng sariling business kasama ang nobya ko. Saad ni Sakuragi na kinabuntong hininga naman ni Don Fermin. Ano nga kaya ang magiging reaksyon ni Don Fermin sa mga ipinapahiwatig dito ni Sakuragi? Kaya